tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Narito po ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito, dito sa ating dulang. Luha. Ay, litong-lito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Hiyang-hiya na ako kay Roberto dahil sa ginawa ng mga anak ko. Nasasaktan din ako sa ginawa kong pagsuntok sa anak ko. Ay, nako. Alam mo, ako man ay hindi ko na rin alam kung ano ang gagawin mo, Mare. Makikipagkalas na ako kay Roberto. Tama ba ang desisyon ko? Makikipagkalas na ako. Huwag, Mare. Huwag kang makikipagkalas kay Roberto. Ngayon mo pa ba gagawin yan? Nakikita mo na ang mga kawalang hiyaan ng mga anak mo. Sinong magmamalasakit sa'yo? Sinong magtatanggol laban sa mga anak mo? Hindi ba't ang pinsan ko rin? Tapos, makikipagkalas ka ngayon? Huwag! Wala na kasing katahimikan ng mga anak ko. Mula nang makipagrelasyon ako. Alam mo, wala sa relasyon ninyo ang problema, kundi nasa mga anak mo ang problema. Ay, Ang masasabi ko lang, ginawa mo lamang ang tama, Mari. biglang nagdilim ang paningin ko nang makita ko ang ginawa ni Buyong kay Roberto. Wala namang masamang ginagawa. Alam mo, pinagsisisihan ko naman ngayon dahil nasaktan ko ang anak ko. Kung hindi mo yun ginawa, baka napatay ng anak mo ang pinsan ko. Naku, nalilito na ako. Hindi ko na alam ang gagawin ko. 3 silang nasasaktan dahil sa akin. Teka, nakapag-usap na ba kayo ni Roberto? Hindi pa nga eh. Dahil nang makita kong bumagsak ang anak ko sa pamalo ko sa kanya, ay ang anak ko na pala ang hinaharap ko. Hindi ko na nilingon si Roberto. Ay, nako. Alam mo, nagulat din si Boyong. Pero minabuti kong ilayo na lamang siya. Ewan ko, Mare. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Kung ano talaga ang gagawin ko, Mare. Hindi ko na talaga alam. Siya nga pala. Nagkita ba kayo ng pinsan mo? Mag-iisang linggo na siyang hindi pumupunta dito. Mula nung mangyari yon. Ay, hindi ko rin alam eh. Pero hayaan mo, sasadyain ko siya sa bahay mamayang gabi. Umalis na si Margie. Kahit papano, naliwanagan ako. Kasalanan naman talaga ng anak ko ang nangyari. Hindi naman pwedeng pabayaan ko na lamang nasasaktan ng anak ko si Roberto. Mabuti na yung ako ang mananakit sa anak ko kaysa si Boyong ang makasakit kay Roberto. Nagre-ring ang cellphone ko. Teka, sasagutin ko. Hello? Roberto? Ay, sweetheart. Hello. Ito na siguro ang huli kong tawag sa'yo. Ha? Bakit? Medyo lumalala na ang nangyayari. Masakit man sa akin kailangan kong gawin ito. Ha? Anong ibig mong sabihin? Alam kong nahihirapan ka na rin, kaya para sa ikatatahimik ng lahat, ako na lamang ang lalayo.
Mahal kita, Minang. Mahal na mahal kita, pero kung ang pag-ibig lang natin ang magiging sanhi ng pag-aaway-away ninyong mag-ina, mas makabubuting lalayo na lang ako. Roberto, Aalis na lang ako, Minang. sweetheart. Huwag mong iisipin na sinuko ko ang pagmamahal ko sa iyo. Gusto ko lamang maging tahimik at panatag ang iyong kalooban. Dahil kung ipagpapatuloy pa natin ang ating relasyon, ipag-anak mo na maanak mawawala sa iyo. At sa 2 beses ng pagtatanggal na saktan ako, nagpahiwatig lamang o nagpapasiwatig lamang na higit pa ron ang pwedeng mangyari kung makikipagmatigasan ka sa mga anak mo. Kaya para sa katatahimik ng lahat, lalayo na lamang ako, pero tandaan mo, Minang, mahal na mahal kita. Roberto. Sige na. Magkikipisan na ako sa anak ko sa Amerika. Sige, pag-ingat ka lang eh. Bye. Hello? Hello? Roberto! Roberto! Alam kong nandiyan ka pa rin. Hello, Roberto! Tinutuon na yata ni Roberto ang sinabi sa akin na makikipisan na siya sa anak niya sa Amerika. Mare, Oh, ikaw pala, Mare. O ano, kumusta na? Nagkausap na ba kayo ni Roberto? ay bakit? Hindi pa ba siya nagpapaalam sa'yo? Ang sabi sa akin, tinawagan ka niya. Oo, tinawagan niya ako para magpaalam. Pero hindi ako naniniwala. Mare, totoo ang sinabi niya sa iyo. Sa katunayan, ako ang naghatid sa kanya sa airport patungong Amerika. Totoo nga, Mare. Hindi mo na ako nagpinsan mo. Hindi mo na ako nagpinsan mo. Huwag kang mag-alala. Dahil ang palagay ko naman babalik yun. Pinapalamig lamang niya ang tensyon na namagitan sa kanya at sa iyong mga anak. Kaya tama na yan. Huwag ka nang umiyak. Babalik si Roberto. By the rules, I wanna break free from the past that's tamed. But here you are to remove that pain. How lucky am I to have you, baby? Please stay. Mare, halika na. Ihahatid na kita sa inyo. Hindi. Ayoko umuwi sa bahay namin, Mare. Naaalala ko lamang doon ang pinsan mo. Hindi ko yata kayang mabuhay nang walang pinsan mo, Mare. Hindi ko kaya. Makakaaya mo rin ang sakit at kalungkutan, Mare. Magpakatatag ka lang at tumawag sa ating buong may kapal. Malalampasan mong lahat ang pagsubok na dumaraan sa iyong buhay. Mali nga siguro ang pagpapalaki ko sa aking mga anak. Kaya ganun ang naging ugali nila. Pwede ba, Mare?
Huwag mong sisihin ang iyong sarili. Wala kang kasalanan. Halika na. Ihahatid na kita. Ayoko mo sabi. Hanggang ngayon, may bagas pa rin ang paghahampas sa akin ng inay. Ang matigas na bagay sa balikat ko. Tignan mo, may peklat na. Paano hindi kanya sasaktan? Mas ipinagtatanggol pa ang lalaki niya kaysa ikaw na anak niya. Ang tarantadong lalaking yun, dahil sa kanya. Sinaktan ako ni inay dahil sa kanya. Makita ko lamang lalaking yun, gaganti ako. Wala na Gaganti yatang ako. matinong pag-iisip ang inay eh. Mas pinili pa niya ang lalaking yun kaysa tayo na mga anak niya. Yun na nga eh. Ayoko na kay inay. Galit ako sa kanya. Kakalimutan ko ng may ina ako. Galit din ako kay inay at hindi ko siya mapapatawad sa ginawa sa'yo. Hindi na siya nakontento, nasaktan ako, pati pala ikaw. Inagawa niyang saktan dahil sa matandang lalaking yun. Makita ko lang ulit ang lalaking yun. Baka mapatay ko pa. O teka, nasan ngayon ang inay? Ewan ko. Pakialam ko sa ina mo. Nainam rin. Bakit kaya nagkaroon tayo ng ganong klaseng ina, no? Mas inuuna pa ang kati sa katawan kaysa kapakanan ng mga anak niya. Anong plano mo ngayon? Ano ba? Di doon na ako titira sa bahay. Talaga? Di magsasama kayo ni inay? Ano pa nga ba? Kaysa maunahan ako ng lalaki niya. Dahil alam ko, ang susunod na mangyayari niyan kukumbinsihin ng lalaking yun si inay na magsasama na silang dalawa doon sa bahay. Doon mismo sa bahay natin na itinayo ng itay. Nako, hindi ako makapapayag na ibang lalaki ang titira sa bahay na ipinagawa ni itay para sa atin. Magmula nang tayo'y di na nagkita, nadama. Ay, kamusta na kaya ngayon si Mina? Teka nga, tatawagan ko si Margie. Para sa kanya ko kumustahin si Mina. Baka may alam siya. Oh, ayan. Nagre-ring na. May sumagon pero bata. Anak siguro ni Margie ito. Hello? Wala pa rin bang inay mo dyan? Ganun ba? Sige sabihin mo sa inay mo na pagdating niya mamaya, tawagan ako, ha? Sige, bye. Napakalambing ng boses ng batang yan. Ay, nako, kumusta na kaya si Mina ngayon? Hindi ko na nagawang magpaalam sa kanya ng personal. Pero ang paglayo ko, alam ko lang na ikabubuti ng lahat kahit na dalawa kaming magdurusa ngayon. Oh, makumusta ba lang si Mina matutuwa na ako. At ganoon din siya. Makausap ko lang si Pinsan Margie sana para makumusta ko man lang ang mahal kong si Minang. Alam mo, Mare,
May napapansin akong lalaki na umaaligid sa iyo. May plano ka na bang palitan ng pinsan ko, ha? Ay mare, minsan lamang akong magmahal. Una sa aking asawa. Matagal, bago ako muling nagbukas ng puso ko. At yun ay para sa pinsan mo. At kung hindi rin lang ang pinsan mo ang makakasama ko sa buhay, hay nako, mas gugustuhin kung habang buhay na mapag-isa na lang. Ay, alam mo, Mare, naiinis ako doon sa anak ko. Bakit? May tumawag daw kasi sa bahay nung isang araw. At sino? Ewan ko ba sa anak kong yun? Nang tinanong ko kasi kung sino ang tumawag, hindi na ako nasagot dahil biglang dumating ang kanyang nobya. Kaya hayon, umalis ka agad nang hindi man lang nasabi sa akin kung sino yung tumawag na yon. Siya nga pala, Mari. Hindi pa ba tumatawag ang pinsan ko sa'yo, ha? Ay nako, hindi pa nga eh. Nakalimutan na siguro ako ng pinsan mo. Samantalang ako dito, nangungulila pa rin sa kanya. Matagal ding panahon nalungkot ang puso ko at nagmuli kong buksan ang puso kong ito ay para lamang sa pinsan mo. Nawala naman. Ay nako, bakit ganoon? Kung kailan handa na ako na magmahal, ganyan pa rin ang nangyari. Sa muli, nawala pa rin sa akin. Bakit, Mare? Bakit? Bakit ako iniwan ng pinsan mo? Pagkatapos niya akong paibigin. Tulad ng sinabi niya sa'yo, ganun din ang sasabihin ko sa'yo. Mas ginusto pa ng pinsan ko ang magsakripisyo para sa iyong kapakanan, Mari. Kapakanan ko ba itong nangyari sa akin? Ang magdusa ba ay matatawag na kapakanan? Hindi lamang ikaw at damdamin niya ang sinalang-alang ng pinsan ko, kundi ang damdamin ng mga anak mo. At sa posible pang mas masakit na pangyayari kung ipagpapatuloy ninyo ang relasyon ninyo. Kaya sana, Mari, matutunan mo na ring tanggapin ang paliwanag ng pinsan ko sa iyo. Dahil alam mo at alam ko na mahal ka niya. Kaya tama na yan. Natapos ko na rin ang paglalaba ng mga damit ko sa washing machine. Kahit naghihina ako, ay natapos ko rin. Teka nga, iuunat ko ang aking likod. Bakit nga ba ganito ang nararamdaman ko? Para lagi akong tinatamad. Pati pagluluto na dating gustong-gusto kong gawin, ay kinatatambaran ko na rin. Kung pwede lang na hindi ako magluluto, ay hindi na ako magluluto dahil tinatamad na ako. May anak nga akong naturingan na kasama sa bahay nito. Pero hindi man lang ako matapunan ng tingin. Hanggang ngayon, ay may tampo pa rin sa akin. Ang sarap talagang mahiga. Dito na muna ako sa sofa. Hihiga. Masarap talagang mahiga. Presko ang hangin. Mag-apat na araw na pala na hindi pumupunta ang kumari Margie dito sa bahay. Bakit kaya?
Dati-rati naman tuwing hapon. Kamote kayo dyan! Ay naririto. Turon! Kamote! Nagtitinda ng turon. Naririyan na pala. Anak kayo dyan! Teka, makabiling ako. Turon! Pabili nga! Oh, Aling Ninang, suki. Nako, mabuti at hindi ka pa natutulog ng tanghali. Tamang-tamang pagdaan ko. Anong gusto mo? Turon o kamotikyo? Bigyan mo nga ako ng tig-apat. 4 na kamote kyo, 4 na banana kyo, at 4 din na turon. Dami yatang kukunin ninyo ngayon ah. Naririto ba ang mga anak ninyo? Aha, ay hindi. Dadalhin ko sa bahay ni Marje para makipagkwentuhan ako sa kanya. Si Margie ho, na matalik ninyong kaibigan? Ay, oo. Bakit? Parang gulat na gulat ka. Bakit po? Hindi pa rin po ba ninyo nababalitaan? Ha? Ay, hindi pa. Hindi ko pa nababalitaan na ganit. Nadisgrasya po. Si Ate Margie, mag-aapat na araw po na ngayon. Ano?